James 3:1-10, yung pong nalabas sa bibig po ng marami ay sumisira ng kanyang sariling pagkatao. Nagsira ng napakarami pong relasyon ng magkaibigan, asawa, nagkakapatid sa pananampalataya, nagkakasama sa negosyo. Sumisira po ng ministeryo ng Diyos, ng kinabukasan ng bawat isa at buhay po ng iba. Siya po ay dangerous, poisonous, evil, at hindi po siya po pwedeng i-ignore, i-take lightly, at payagan na lang na patuloy na magsalita at mag-usal na maraming salita na kalungkutan ng Diyos at kasiraan ng marami, pati ng kanyang sarili. Because if the Holy Spirit will not and has not control our tongue, we sin a lot. Dahil kung hindi po makokontrol ng God the Holy Spirit yung atin pong mga dila, ay magkakasala po tayo ng marami. At napakahalagang talakayin po natin yung kasalanan po ng mga dila. Number 1, idle words. Ang ibig mong sabihin ng salitang idle ay argos mula sa salitang Grego na ang meaning po useless, nonsense, careless, unprofitable, walang pakinabang. Ikalawa pong kasalanan po ng mga dila. Words spoken that is contrary to what is written. Ito po yung mga negative words. Ang buhay daw po't kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At kung ano daw po yung nalabas sa dila natin, ayun ang mangyari sa atin. Napapahamak daw po tayo sa pamamagitan ng nalabas sa bibig natin. Pag tayo po nagsasalita ng negative words that is contrary to what is written, si Satan po yung minamagnify natin. Lagi nating binibigyan si Satan po ng more grounds and more doors and opportunity to destroy us. And also to destroy others na subject sa atin pong sinasabi. Pag puro negatibo sinasabi mo, it please the devil. It open more doors to the devil to destroy you. Pero sinasabi mo yung what is written and what is finished, you glorify God. And you allow God to fulfill what He promised to. No in between. Number 3, excessive talking. Ano po ibig sabihin sa salita? Excessive. Too much. Sobra na. Going beyond what is proper. Sobra na doon sa dapat niyang sabihin. Doon pumapasok yung extremism, exaggeration. Dapat nalabas sa bibig natin ay pag-ibig. Hindi puot, samahan ng loob, hinalakit, tampo, galit, inggit, kayabangan, hypocrisy, kapalaluan. Dapat nalabas sa bibig natin ay concern, pagmamalasakit. Hindi lang doon sa may gusto sa'yo. Lalo-lalo doon sa may ayaw sa'yo. Dapat nalabas sa bibig mo, puro edification. Nakaka-edify ba? Nakakapag-build. Para kung nalulungo mo yung kausap mo, may edify siya. Kung gusto mag-backslide, magpo-forward. Nalabas sa bibig mo, encouragement. Hindi discouragement. Hindi disappointment. Hindi harassment. Hindi threat. Ika-4 na kasalanan ng mga dila, cursing words. Ano pong ibig sabihin ng curse? To threaten or pronounce evil or destruction against someone. Number 5, boasting words. Ano po ibig sabihin ng salitang boasting? To speak too proudly and with exaggeration. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Pwede mo lang sabihin yung hinaharap kung nagkaroon ka ng prophetic word. Pero ito pong topic na ito is not about the prophetic word or the prophetic anointing or the prophetic ministry. This is the sin of the tongue or sins of the tongue. Kaya po yung pagyayabang, ayaw po ng Diyos. Let us not boast. Ang ipagyabang natin ang Lord. Ang ipagyabang natin yung pangako ng Diyos. Proverbs 27:2, let another man praise you and not your own mouth, a stranger and not your own lips. Ganda, no? Kaya daw po nating iba ang magpuri sa atin o yung sarili nating bibig. Yung hindi natin kilala o yung sarili nating labi. Ano po ba yung sabihin ng salitang flattery? Excessive words, insincere praise or compliment or approval. Lastly, condemning words. Condemning words, sinasabi mo, the end na niya, wala na siyang pag-asa. We are not called by God to condemn anybody and to put an end to their life. Dahil ang buhay ng lahat ng tao, nasa kamay ng Diyos, wala sa kamay natin. Kaya niyang baguhin ang lahat. Especially, nag-humble ng sarili, handang magbago, handang padi, handang paturo. Kaya yung nangungunti na para wala ng pag-asang mabago ang sino naman. Hindi po kalikasan ng Diyos yun. Hindi niya ugali yun.